Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating midweek service. Ngayong hapon po, nais po nating i-welcome ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako mula po sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, MMNR, MMSR, syempre ang ating mga kapatid sa buong Luzon, sa buong Mindanao, at sa Visayas. Hindi ko rin po kalilimutang i-welcome ang mga kapatid natin na tumutunghay from global. Nasaan po man kayo ngayon, ay wini-welcome po namin kayo. Maging ang ating mga kapatid, syempre, dito sa Central. Ang atin pong 8 o'clock, 10:30, 3 p.m. at ang outreaches po natin ng Central. Welcome po sa ating midweek service. Tayo po ay yumuko muna at lumapit sa Diyos para po sa ating panalangin para sa ating bayan. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo. Inilalapit po namin sa iyo ang aming bayan. Patuloy ka pong makialam sa sitwasyon ng aming bayan, Panginoon. Salamat po na ikaw ang nag-iingat sa aming bayan. Lord, anuman itong mga na-expose na mga pangyayari, dalangin po namin yung judgment, ang righteous judgment mo, Panginoon. Lord, tinataas din namin ang aming presidente, patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom sa kanyang pangunguna sa aming bansa. Dalangin po namin na samahan niyo po siya, Panginoon, ang kanyang mga desisyon nawa ay maisangguni niya sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po yung mga taong mga nakapaligid sa Kanya, yung mga na pwedeng magbigay ng godly counsel. Lord, bigyan mo po sila ng enough boldness para counsel, makapagbigay ng payo kung ano mga tamang dapat gawin, mga ayon sa Biblia na gagawin, Panginoon. Lord, salamat din na hindi po nasasayang ang aming panalangin para po sa aming presidente. Salamat din po ng buong pamilya niya ay iyong iniingatan, iyong sinasamahan, Panginoon. Lord, tinataas din namin ang aming Vice President, maging ang nasa Senate, ang nasa Congress, at lahat po ng mga opisyal, whether elected or not elected, Panginoon, ay hayaan niyo po na maglingkod sila ayon sa dahilan mo kung bakit mo sila niluklok, Panginoon. Yes, Lord, we pray that they will be able to serve their purpose, Lord, as habang naliriyan sila sa kanilang mga posisyon. Lord, dalangin din namin ng tunay na paglilingkod, Panginoon. Lord, yung mga may mga personal na agenda, dalangin po namin na sila po ay yung pong kausapin at kung patuloy na magmamatigas ay expose niyo po sila, Panginoon. Dalangin po namin hindi manaig ang mga personal na agenda. Yung mga gustong magnakaw pa sa kaban ng aming bayan, Panginoon, in the guise of yung mga projects, in the guise of, Lord, na sila ay gustong maglingkod. So, Lord, dalangin namin na ngayon pa lang ma-expose na, lalo na po yung mga tao na ngayon pa lamang ay naghahanda na para sa election sa 2028. Lord, kabagan niyo po sila. Dalangin po namin na sila po ay bago nila isipin yun, Panginoon, ay maglingkod muna sila. Lord, gayon din, tinataas po namin ang body of Christ. Dalangin po namin na patuloy po na magamit mo ang iyong katawan sa ikalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, ingatan mo po ang lahat ng senior pastors. Bigyan mo po sila ng wisdom. Lord, salamat sa mga anointing nila, Panginoon. And thank you, Lord, suhayan mo sila ng kalusugan, kalakasan, Panginoon, upang maganap po nila ang kanilang mandato na alagaan, pangunahan ng church sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Salamat din po sa JCSGO, ang aming church, Panginoon, na ikaw ang
nag-birth nito, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang aming bishop. Salamat po sa patuloy na kagalingan niya. Salamat po sa patuloy na pagre-restore mo ng health niya, pagre-restore ng lakas ng katawan niya, pagre-restore ng normal function ng buo niyang katawan. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo siyang ibabangon ng may kalakasan, ng may kalusugan, Lord, ng may anointing, Lord, at patuloy niyang ililid ang JCSGO to the destination that you want us to go. Lord, salamat po sa lahat ng overseers. Ingatan, palakasin, palusugin. Lord, naalala namin si Bishop Ron. Salamat po sa patuloy na kalusugan, kalakasan, kagalingan ni Bishop Ron. Salamat po, Panginoon, na siya po ay patuloy mong pinalulusog, pinalalakas. Lord, ibabangon upang patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po maging sa lahat ng iba pang overseer at bishop. Salamat po na susuhayan mo sila ng kalakasan at kalusugan, ng wisdom, ng anointing sa kanilang pangunguna sa mga teritoryong pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon. Lahat din po ng mga pastor, tinataas namin sa iyo. Dalangin po namin na samahan mo po sila sa kanilang mga ginagawa. Dalangin po namin ng kanilang kalusugan din, ng kanilang kalakasan din, Panginoon. Salamat din sa anointing, sa wisdom na binibigay mo sa kanila. At sa kabuuan ng JCSGO, sa lahat ng disciples, sa lahat ng workers, sa lahat ng staff, Lord, salamat po. Iingatan mo po kaming lahat at hayaan mo na ang buhay namin ay magamit namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, samahan mo din po kami sa aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita ngayong araw na ito. Maluwalhati ka po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. 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 Alam niyo po, sa dami ng mga nangyayari sa paligid, tayo po ay patuloy na naninikluhod sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat isa. At alam ko na marami tayong hinihingi sa Panginoon. Ang dami nating prayer request. At minsan, umaabot na tayo sa pagkainit, sa paghihintay ng mga katugunan. Dahil nga, nasanay na tayo na at the click of our finger, nandyan ang kasagutan sa mga katanungan natin. Nandyan ang Google, nandyan ang AI, nandyan ang kung anumang mga search engines na nagagamit natin para makapagtanong. Pwede tayong magtanong, anything. But one thing na hindi natin minsan naiinip tayo sa tagal ng katugunan ng mga kasagutan natin. Kasagutan sa ating mga panalangin. Pero sa Mark chapter 9, verses 20 to 24, dito po ay makikita natin kung paano tayo ina-assure ng Panginoon na kung tayo nananampalataya, nananalangin, ay matatanggap natin. Sabi niya dito, so they brought the boy. When the evil spirit saw Jesus, it threw the child into a violent convulsion, and he fell on the ground, writhing and foaming at the mouth. How long has this been happening? Jesus asked the boy's father. He replied, since he was a little boy. Verse 22, the spirit often throws him into the fire or into water, trying to kill him. Have mercy on us and help us if you can. Sabi po nung tatay nung bata na inaalihan ng dugo, inaalihan ng demonyo. Sabi niya po ay, kung kaya niyo po. Anong sagot ng Panginoon? Marahil yan ng madalas na, alam ko, yan ng madalas na ipinapasok ng kaaway sa isip natin. Kaya ba yung gawin ng Panginoon? Or minsan ang pinapasok ng kaaway sa isip natin ay, gusto ba ng Panginoon na sagutin ang iyong prayer request? Pero ang sagot po ng Panginoon sa verse 23 and 24, napakahalaga, napaka-assuring na para sa atin na nananalangin.
Sabi po ng verse 23, what do you mean if I can? Jesus asked, anything is possible if a person believes. Lahat daw ay posible sa mga nananampalataya. Kaya sabi nung tatay, verse 24, the father instantly cried out, I do believe, but help me to overcome my belief. My unbelief. Help me to overcome my unbelief. Sa puntong ito, ina-assure tayo ng Panginoon na kung tayo magtitiwala lamang sa ating panalangin, kung tayo maniniwala lamang sa kapangyarihan ng Panginoon, kayang-kaya niya at gagawin daw po niya para sa atin. Sasagutin niya ang ating mga panalangin. Yan ang pangako ng Panginoon. We are assured na tutugunin niya ang ating panalangin. But sometimes, the waiting period seems to be very long. Seems to be very, very hard. Yung maghintay. Yun yung parang nag-aano sa atin, nagpipiga sa atin, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya lang sinabi na niya kung naniniwala ka, tutugunin niya. Yes and amen ang kanyang katugunan. Ibig sabihin, nung naninalangin tayo at nagtiwala tayo, yung hiningi natin ay pinangako na ng Lord na sasagutin niya. So this is the day we prayed, and this is the day we will receive the result. But from here to here is the waiting period. And sometimes this delay are yung alam niyo yun yung parang ang haba-haba, ang tagal-tagal na ng prayer ko. Yun yung nagpipiga sa atin. Kung tapos naglalagay ng mga doubts at ng mga questions sa isip natin kung masasagot ba? Kailan ba darating? Yung katugunan, Sometimes, this waiting period is a period of preparing us. I do believe that waiting period is a period of preparation. Tayo yun ihinahanda ng Panginoon sa panahon ng paghihintay natin. I took note of 3 things. Waiting is about timing, about strength, and about purpose. Tingnan natin una yung timing. Sabi ng Isaiah 60 verse 22, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord, in its time I will do it swiftly. So sa tamang panahon, gagawin ng Diyos sa atin. Ibig sabihin yung hinihingi natin, darating sa atin sa tamang panahon. It's about the timing. Sa timing na ito ay nilalagay sa tamang pagkakataon. Ito na ba ang right timing para matanggap natin? But God is always exact time. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nauuna. Kaya lang parang nakikita natin minsan na nahuhuli ang Lord kasi parang pag nakita natin, pag humingi tayo, at ito na yung time, nape-pressure na tayo ng time, parang nakikita natin, Lord, ang tagal naman, late yata yung sagot mo. So, kaya feeling natin nalilate kasi nape-pressure tayo ng kung anong nakikita natin. But our God is the omnipotent God, the all-knowing God. Alam niya lahat. Alam niya ang tamang timing. Alam niya kung kailan darating ang katugunan. Alam niya kung kailan niya ibibigay. Kasi
Alam niya kung kailan ang tamang timing. Later, we will see why. Why we need to wait. Bakit may mga tamang timing? Later, ipapakita ko po sa inyo. Waiting is also about strength. Bakit strength ang waiting? Sabi po ng Isaiah 40:31, 'di ba? But those who wait on the Lord shall renew their strength. So habang nagwe-wait tayo, hindi po tayo magwe-wait ng nagrereklamo. Kasi nakaka-wear down yun. Nakakapagod yun. Yung nagrereklamo ka habang naghihintay. Yung nagwe-wait ka ng idle, nakakapagod yun. But if we will wait upon the Lord, ibig sabihin, nakafocus ang mind and heart natin sa Kanya. Because we know that we are waiting for God's timing. Hindi mali, hindi sobra, hindi nauna ang Panginoon. Eksakto siya sa panahon. If we will just focus our attention on that, if we will believe that God's timing is the perfect timing, it will build and strength to us. Ma-renew ang lakas natin. Mas lalalim ang tiwala natin sa Panginoon. Emotionally, hindi tayo madidrain kasi alam natin, hindi late ang Lord. Alam natin that He is, ang ating pananampalataya, pinalalakas din niya kasi lalong lumalalim ang tiwala natin sa Kanya. The third one is purpose. The waiting period is yun yung panahon ng pagkukultivate natin at doon nagkakaroon ng fertile ground. Lalo nating masaserve ang purpose natin. Kung sa panahon ng pag-wait natin, ay kinukultivate natin yung ating relationship sa Panginoon, yung ating trust sa Panginoon, yung ating faith sa Panginoon. Kinukultivate natin para makita natin yung purpose ng Lord. Bakit tayo naghihintay? Because nothing is wasted sa Panginoon. Sabi po ng James chapter 5 verses 7 to 8, "Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain." Verse 8, "You also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand." So, ibig sabihin, sa ating paghihintay, cultivate natin sa puso natin na may purpose ang Panginoon. Bakit tayo naghihintay? May purpose ang Panginoon. Bakit niya tayo hinahayaang dumaan sa period nito, from the prayer to the answered. Bakit tayo hinahayaan? Upang makita natin kung ano ang purpose at ma-serve natin yun ng tama. Kaya nga, ano yung mga bagay na dapat natin i-consider o inihahanda sa waiting period. Una, ang waiting period ay panahon ng paghahanda ng ating puso at pagre-refine ng ating character. To refine means to remove impurities, yung mga unwanted na characters natin. Bakit kailangan natin? Isang magandang example nito yung sa waiting period ay si Joseph, the dreamer. Kung nung panahon na nanaginip siya ay kaagad ini-establish siya bilang isang leader ng sambahayan niya. Very arrogant siya nun. Di ba? Pinagyabang pa niya, ay, eto, gawa ng tatay. O, ay, alam niyo ba na naginip ako, nayuyuko kayo. So, yung dahil bata pa,
na natanggap niya ito. Medyo ano pa siya sa mga kapatid niya. 'Di ba? Pero over the years na alam niyo po inabot po siya ng 13 years bago niya mula nung nanaginip siya hanggang maging governor siya ng Egypt. 13 years 'yon. Pinalis siya ng Panginoon doon. The waiting period is designed to shape our character, increase our faith, and cultivate our patience. Na-shape yung character ni Joseph, di ba? Na mula sa isang medyo arroganteng kabataan sa isang mapagkumbabang governor. Dahil at that time, pwede namang nagalit siya sa mga kapatid niya. Dito kayo ngayon, humihingi ng tulong. Siguro kung arrogant siya, at that time, sinabi niya, di ba, sabi ko sa inyo, yuyuko kayo sa akin. But he never mentioned about it. Anong sabi niya? You meant it for bad, but God meant it for good. Nakita niya yung plano ng Diyos. Nakita niya yung purpose ng Panginoon. Kaya, nagbago siya. Pinalish ng Lord sa loob ng 13 years, na-polish ang character niya. Mula sa pagiging slave, na-polish yung arrogance niya na nawala. Naging mapagkumbaba siya. Nag-increase ang faith niya, lumago ang pananampalataya niya sa mga panahong yun. Lalo niyang nakilala ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi, i-describe, kaya pinagpapala ang kanyang mga ginagawa nung slave siya kay Pharaoh, nung nasa kulungan siya. Nagpa-prosper ang lahat ng ginagawa niya. Bakit? Kasi the Lord is with him. Doon nag-increase ang kanyang pananampalataya. At na-cultivate ang patience niya. Di ba? Nag-interpret siya. Tapos sabi niya doon sa mga in-interpretan niya, huwag mo kong kakalimutan pag bumalik kayo doon sa hari. Pero nakalimutan siya. Saka lang siya naalala nung nangailangan na uli ang hari ng interpreter. His patience was cultivated during those years. Kaya na-build up ang character niya. At na-build up ang character niya, na-refine ang character niya, at na-i-prepare ang heart niya. So, kaya nung inappoint siya ng Pharaoh to become the governor, hindi siya mayabang. Ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Kasama ang Panginoon. If we are, probably bakit hindi pa dumarating yung prayer mo? Yung character natin, baka hindi pa nakaswak. Halimbawa, we're praying for promotion. Lord, promote mo naman ako. Kung na-promote ka ba, kumusta ang character natin? Kumusta tayo? Baka, galing ko talaga. O kaya, boss niya ako, sundin ako. Di ba? Maaaring yung character natin hindi pa ready for that blessing. I've been asking the Lord for millions. Lord, million, Lord, great blessing. Pag nandyan na kaya, kumusta? Di ba? Baka ma-mismanage natin, di natin magamit ng tama. So, sayang. At para maging ready tayo, maging tama yung attitude natin pag hinandle natin yung blessing natin. Kaya minsan dumadaan tayo sa waiting period. Hindi pa, sabi ng Lord, di pa time anak.
Hindi pa time. Hindi mo pa nakikita yung purpose. So, ano pa yun na, kaya nagkakaroon ng waiting period. So, sabi natin, ang waiting period ay panahon ng pagpe-prepare ng heart at pagre-refine ng attitude. Ito rin ang panahon para ihanda tayo sa resulta or ihanda ang mga sitwasyon sa paligid natin. Sometimes, tayo ready na. But the people around us, the situations, minsan hindi pa umuugma eh. Isang example dito, si David naman. Di ba si David nung ma-anoint siya na isang para maging hari, ay hindi naman siya kaagad naupo na hari. Why? He's still young by then. Hindi nga siya na-recognize ni Samuel, di ba? Hindi nga kaagad na ano ng mga kapatid niya. Wala yan, bata lang yan, walang alam eh. Because he was the youngest then. So, yung circumstances at that time, hindi pa suitable na maging hari siya. Bakit? Nandun pa si King Saul. May hari pang nakaupo eh. Hindi pa panahon para mag-step siya kasi may hari pang nakaupo at that time. So, yun yung ihahanda ng Lord. People, yung mga tao sa paligid niya, nung time na yun, dahil hindi pa siya, wala pa siyang alay eh. Ibig kong sabihin, wala pa siyang mga kakampi. Nung panahon na yun na-anoint siya. Ultimo nga pamilya niya, hindi naniwala kaagad, di ba? Na pwede siyang maging hari. And so, itiniming pa yun ng Lord na magkaroon siya ng mga strong ally. 'Di ba? Nagtago siya sa Cave Adullam nung panahon na hinahunting siya ni King Saul. At dahil dito, nung nagtago siya sa cave na yun, maraming mga tao ang pumunta din doon. May kanya-kanya din silang sitwasyon at nagsama-sama. Pumunta doon at ginawa siyang leader. At mula doon, nagkaroon siya ng mga strong ally. Mga kakampi, mga tauhan na tapat sa kanya. To the point nga na meron yung isang araw na nag-desire siya ng tubig mula sa well ng kanilang forefathers. Parang masarap uminom ng tubig galing sa well na yun. Nag-desire lang siya at narinig yun ng mga tauhan niya. Anong ginawa ng mga tauhan niya? Kasi at that time, yung well na yun ay nasasakop ng kalaban. Pero anong ginawa ng mga tauhan niya? Ikinuha siya. Kasi they are very loyal to Him. So, in-establish muna ng Panginoon yung mga loyal people around Him. Sometimes, hindi kagad natin nakukuha yung katugunan. Sometimes talagang dumadaan tayo sa waiting period. Bakit? Yung circumstances hindi pa favorable sa atin. Para matanggap natin yung blessing or yung pinagpe-pray natin. Hindi pa ready yung circumstances around us. Kaya yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi pa rin sila ready. Baka tayo, yes, ready. Pero yung mga tao na dapat ay kasama natin. Halimbawa, we're praying for a business. Wala pa tayong makikitang mga taong makakatuwang natin. So, hindi pa pwede, di ba? Hindi pa right timing. So, kaya may waiting period tayo. And bukod dun sa people, circumstances, yes, timing din. Nilalagay din ng Lord yung tamang timing. Kay David, ang nangyari dyan, bakit hindi ka nga kagad siya naupo as hari? Kasi,
Una nga, yung mga tao, wala pa siyang strong ally, di ba? Tapos, nung nagkaroon na siya ng mga kakampi, nagpupunta na siya sa war, na-acknowledge ng mga tao. Di ba, umawit pa ang mga tao. Si Saul, 1,000 lang ang kaya niya. Si David, 10,000 ang kaya niyang patumbahin na kaaway. People, yung mga subject mismo, yung mga nandun sa kaharian, na-acknowledge na si David pala ay isang magaling na warrior. So, nakuha niya yung simpatya ng mga tao. Kaya minsan talaga, kaya kailangan talaga may waiting period. Kasi hindi lang ikaw ang inire-ready, hindi lang ang character mo, hindi lang ang heart natin ang nire-ready, pati ang mga taong nakapaligid sa atin, ang mga taong makakasama natin, makakatuwang natin, at ang circumstances, ire-ready ng Lord para kapag natanggap natin ang prayer natin. Ayan na. Sabi ng Lord, ready ka na. Ready ng sitwasyon. Eto na. Ibibigay na niya sa atin. Kaya, naiinip ka ba? Kapatid, kalmahan mo lang. Sabihin mo sa sarili mo, kalmahan mo lang. Sige, sabihin mo, banggitin mo ang pangalan mo. Kalmahan mo lang, Lerma. Hintay lang. Yes, let's just wait on God's right timing. Kasi meron pa siyang ihinahanda. Because waiting is preparing. Piniprepare niya tayo. Pangatlo ay, during the waiting period also, ay tinutulungan tayo ng Panginoon para ma-develop din ang dependence natin at trust natin sa Kanya. Yung tiwala natin. Sa waiting period, yan din yung panahon para gagalaw ang Lord na ma-develop sa atin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi minsan, pag natanggap mo agad, yali, di ba? As if ikaw ang dahilan ng katugunan ng panalangin mo. Pero minsan, habang naghihintay tayo, nakikita natin na ang Diyos lang ang pwedeng magbigay nito sa atin. One good example of that is Abraham. Abraham asked for a son. At nangako ang Lord na magkakaroon siya. But it took 25 years bago dumating si Isaac sa buhay niya. Kung hindi cultivated ang dependence niya sa Panginoon, kung hindi cultivated ang trust niya sa Panginoon, marahil hindi niya tinangkang i-offer si Isaac sa panahon ng nung hiningi sa kanya si Isaac ng Panginoon. Di ba? Kung hindi siya nagtitiwala, kasi nung tinanong siya ng batang Isaac, anong sagot niya? The Lord will provide. Ganun ka-establish ang relationship niya sa Panginoon. Ganun ka-establish ang trust niya sa Panginoon. Ganun ka-establish ang pagtitiwala niya, ang pagdidepende niya sa Panginoon. Dahil alam niya, ang Diyos na nagbigay kay Isaac, hindi ito babawiin. Alam niya yun. Buo sa puso niya. Kaya nung nung dadalhin na niya, anak, ang Diyos ang magbibigay. For 25 years, na-develop yan. Sometimes, our waiting period is a period where God develops our trust and dependence on Him. Upang magtitiwala tayo na walang makakapagbigay nun kundi ang Diyos. Magtitiwala tayo sa kapangyarihan niya, sa pag-ibig niya sa atin, sa kabutihan niya sa atin. Yun lang ang pagtitiwalaan natin. And so, kapatid,
Huwag bumagsak ang balikat kung naghihintay ka pa ng katugunan ng iyong panalangin. Huwag po tayong malungkot, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa ating paghihintay. Bagkus, lalo po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. Lalo natin siyang saliksikin. Bakit? Meron siyang dahilan. Nire-refine ang attitude natin, ang character natin. Inahahanda ang puso natin. Ihinahanda ang sitwasyon sa paligid natin. Naghahanda din ng Diyos ng mga divine connections. Diba? Upang pag natanggap natin, magiging pagpapala sa atin. The Bible says, the blessing of the Lord maketh rich, and He adds no sorrow in it. Because in His right timing, it will bring joy to us. Joy and peace. Waiting period is the preparation period. It is not the time where we should lax, we should cast down, lungkot na lungkot tayo. Bagkus, let's spend our waiting period in praying, in worshiping, in giving thanks to the Lord. Upang habang hinihintay natin, lalong lumalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga mga kapatid, ano man ang hinihintay mo, ang Diyos ay handang tugunin yan sa tamang panahon. I-ready natin ang ating sarili sa pagtanggap sa mga prayer natin. Amen po. Sige po, yumuko po tayo at manalangin. Ama, salamat po Panginoon na sa panahon ng aming paghihintay. Lord, Ikaw po ang aming kasama. Lord, yung mga panalangin namin, mga prayer request namin, salamat Panginoon, pinakikinggan mo. Salamat Panginoon, nakikinig ka sa amin. Salamat Panginoon, ina-assure mo kami na kapag kami nanampalataya, matatanggap namin yung mga hinihiling namin sa iyo. Pero Lord, gaya ng sabi ng tatay ng lalaking inaalihan. Sabi niya, yes Lord, I believe, but help me on my unbelief. Lord, samahan mo kami, tulungan mo kami sa panahon na naghihintay kami ng katugunan. Tulungan mo kami sa panahon na hinihintay namin ang realidad ng realization, yung makita na namin yung katugunan. Lord, tulungan mo ang aming puso. Tulungan mo ang aming pagtitiwala at pagdedepende sa iyo. Salamat po, Ama. We will always depend on you, O God. Ikaw lang, Panginoon, ang aming lakas. Ikaw lang ang aming, ikaw lang, Panginoon, ang pwede naming asahan. At Lord, salamat, ikaw po ay tapat sa iyong pangako. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Mga kapatid, kung ngayon lamang po kayo nakatunghay sa gawaing ito, kayo po ay iniimbitahan ko upang maranasan niyo po ang katiyakan ng katugunan at ang fullness ng pagmamahal, fullness ng kabutihan, fullness ng pabor ng Diyos. Napakahalaga po na makapag-establish tayo ng relationship natin sa Ama sa Langit. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng relasyon. At nagsisimula po iyon sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po ang panimula ng relasyon natin sa Ama. Kasi sabi niya, sa lahat ng tumanggap sa kanyang anak, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, kung tatanggapin po natin siya, kung willing po kayo, maaari po kayong sumabay sa aking maikling panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus,
Yes po, sabihin po natin sa ating bibig na naririnig natin. Ano po, sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad, linisin mo po ako sa lahat ng aking nagawang hindi tama sa iyong harapan. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagkakataon, Ama, na tawagin ka naming Ama. Salamat po na binigyan mo kami ng pagkakataong maging anak mo. Samahan mo po kami sa aming paglago, sa paglalim ng relasyon sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Kung kayo po ay nanalangin nito, hinihiling po namin na makipag-ugnayan po kayo sa amin. Maaari nyo pong i-chat dyan sa ating chat box. Maaari po kayong magsabi na kayo po ay tumanggap. Yan, iniimbitahan din po namin kayo sa aming church, sa aming gawain sa linggo, dito po sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Or to any church, any JCSGO na malapit po sa inyo, maaari po kayong dumalo. Ayun din po, kung kayo po ay may karamdaman, ano po, ang Diyos din ay nagpapagaling. Gaya po nung binasa natin kanina, kung paanong sinabi niya na kaya niyang palayain mula sa pagka-possess yung lalaki na yon, ay ganun din po kaya niya tayong pagalingin sa ating mga karamdaman. Ipatong niyo po ang inyong kamay sa kung saan ang bahaging may karamdaman at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa kagalingan ng aming mga kapatid na nakatunghay ngayon yung may mga karamdaman. Lord, sinasaway po namin yung spirito ng karamdaman na yan. Pinapalayas po namin yan sa pangalan ni Jesus at pinalalayas namin yan, lahat ng infection na dala niya. Inuutosan namin umalis kayo sa katawan na yan na may karamdaman sa pangalan ni Jesus, at nagdideklara kami ng kagalingan, mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Lord, dinaalala din namin si Baby Elijah. Salamat po sa kagalingan niya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, ma-ooperahan na siya sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat din sa kagalingan ng aming bishop. Dalangin po namin na patuloy na ibabangon niyo siya, i-restore yung lakas ng mga binti niya, Panginoon, at lahat ng muscles niya at lahat ng kabuuan ng katawan niya. Salamat po sa kagalingan sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa lahat ng nakatunghay, lahat ng minamahal nila sa buhay na may karamdaman, salamat po, Ama, na pagagalingin mo na rin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gayun din po, dumako po tayo sa pagbibigay. Naririyan po sa ating mga screen, nasa riyan po sa ating screen ang mga pamamaraan kung saan po natin pwedeng ibigay. Bakit po tayo nagbibigay sa Panginoon? Una po, Kanya po ang lahat ibinabalik lang po natin. Alam niyo po, inuutos po ng Biblia, yung 10 bahagi ng anumang natatanggap natin ay dapat ibinabalik natin sa Kanya. At kung magbabalik tayo sa Kanya, sabi po ng Malakay, magbubukas ang pintuan ng kalangitan. So, ibig sabihin, ibubuhos po sa atin ng mga pagpapala. Una po yun, nagiging protection po ng ating mga wealth ang pagbabalik sa Panginoon. So, naririyan po, pwede po kayong magbigay sa China Bank, sa Union Bank, sa Metro Bank. Ayan po ang mga account number. Pwede din po through the GCash ni Brother Gary Tolentino. Pwede nyo rin pong ipadala dyan at lahat po yan ay magagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon at sa pagpapalawak ng Kanyang kaharian. Sige po, taas po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Ama, salamat po sa mga magkakaloob na ito. Salamat po, Panginoon, na sa puso nila na handang magbalik ng kaloob sa iyo, magbigay ng kaloob sa iyo.
Salamat po, hindi masasayang ito. Pangako mo, Panginoon, pangako mo ay siksik, pikpik, liglig at umaapaw. Yan po ang pangako mo na ibabalik mo sa lahat ng magbibigay. Salamat po, pagpalain mo po ang kanilang mga ibinigay. Hayaan mo na magamit ito sa kalalawak ng iyong kaharian. Salamat po sa buhay ng mga nagbigay na ito. Hindi po sila magkukulang at patuloy na ibubuhos ang biyaya at pagpapala sa kanila. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon din po, nais po namin kayong patuloy na imbitahan ang lahat po ng nakatunghay. Ngayon po ay patuloy na iniimbitahan natin sa ating Sunday celebration. Kung kayo po ay wala pang church at marapit din lang naman kayo, may possibility makarating dito sa Cubao. So ang aming address po ay 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Kung kayo naman po ay taga-ibang lugar at meron pong gawain dyan ng JCSGO, pwede. At nais nyo po, o halimbawa hindi nyo alam, hindi kayo sure kung meron pong gawain na malapit sa inyo, pwede po kayo mag-inquire sa ating, mag-message lang po kayo at kayo po ay aming tutugunin at sasabihin po namin, dadirect po namin kayo or i-refer namin kayo kung saan po kayo malapit. Basta ang mahalaga, huwag po nating kalimutan ang sama-samang gawain at pagpupuri ng Panginoon tuwing linggo. Siyempre, gayon din po, tuwing midweek, tayo rin po ay tumunghay every midweek. At siyempre po ang ating araw-araw na pagpapala ay inimbitahan din namin kayo upang araw-araw po ay makarinig tayo ng mga pangako ng Panginoon na magpapatibay sa ating pananampalataya, magpapalakas sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kaya po, manood po tayo ng araw-araw na pagpapala. Gayun din po, dumako na po tayo sa ating closing prayer. Sige po, yumuko po tayo. Ama, kayo po ang muling nagpaalala sa amin tungkol sa paghihintay. Salamat po sa katapatan nyo. Pagpalain nyo po ang bawat isa sa lahat ng kanilang mga paghihintay. Lord, salamat din. Nagdideklara din ako ng kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, at pagkakaisa sa bawat tahanan ng nakatunghay. Maraming salamat po. Ikaw po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Marami pong salamat at magkita-kita po tayong muli. God bless you po. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalo.